Nagpaalala ang CAAP sa limitasyon ng mga power bank sa mga eroplano kasunod ng pagliyab at pagsabog ng isang power bank sa Capiz Airport. Hanggang 100 watt-hour capacity lang ang pinapayagan at kailangan na ng permit kapag sumobra dito. Ang iba pang tip-top sa ligtas na paggamit ng mga power bank. Sa report ni Von Aquino. Sinusuri ang bagahe ng isang pasaherong pa-Maynila nang nagliyab at sumabog ang isang power bank habang nasa inspection table sa Roxas Airport sa Capiz. Kumislap ito at noong binugahan ng fire extinguisher, saka ito sumabog. Nagkalasog-lasog ito at nag-iwan ng itim na abo. Paalala ngayon ng CAAP, 100 watt-hour capacity lang ang pwedeng dalhin sa loob ng aircraft. May lugar din kung saan nang ito pwedeng ilagay. Bag mo na nasa ilalim na upuan, sa tabi o doon sa pouch sa harap, no? Pwede yun. Pero binibili na yan while on board pag mag-start ang flights. Nasabi na ng FAA, hindi pwedeng gamitin. Pinapayagan pero kung meron lang approval ng airline ng above 100 watt-hour hanggang 160 watt-hour capacity na power bank. Bawal lang sobra sa 160 watt-hour. Sana gumamit yung mga pasahero ng tamang sukat nung power bank, ano? Una, ikalawa yung quality ng power bank. Very important po yan kasi kahit na below 10,000 yan, tapos may short circuit, may sirang kable, that's very dangerous. Paano nga ba nagkakaroon ng risk ng pag-apoy o pagsabog ang isang power bank kapag nasa eroplano? Kunwari yung mataas ang lipad mo, biglang nagkaroon ng turbulence, bumagsak, magkakaroon ng change in pressure, in G-shock na sinasabi. So yung G-shock, pwede siyang mag-cause ng damage doon sa chemical, doon sa baterya mismo, na pwedeng mag-cause ng fire. And explosion. Ang explosion eventually. Ayon pa sa DTI, pinag-aaralan nilang i-regulate ang bentahan ng power banks para sa kaligtasan ng consumers. Pero habang hindi pa naipatutupad, bumili raw sa sellers na may certification mark sa pinanggalingang bansa. Para maiwasan ang pinsala sa power bank, huwag itong i-overcharge. Huwag hayaang mainitan. Iwasang mabagsak, maipit at mabasa. At pakiramdaman ito kung mag-iinit habang nag-charge. Payo rin ng DTI kung ilalagay naman sa bag ang inyong power bank, mas mainam na may lalagyan ito para maiwasang mapasukan ng anumang bagay tulad ng metal, itong ports ng power bank na maaaring magdulot ng short circuit. Kung madali nang ma-discharge at lumobo na ang baterya, indikasyon nito na dapat nang palitan ang power bank. Kung i-dispose, huwag daw ito ihalo sa mga regular na basura. Pag battery kasi, lalo na yung lithium ion, may mga hazardous chemicals yan sa loob. So mas maganda dun sa proper disposal. Magtanong na lang tayo dun kung sa LGU natin kung saan meron. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.